May mga ala-alang mahirap kalimutan, lalo na yung bunga ng mga pagkakamaling nagawa mo sa nakaraan. Tapos ang ilan ay magbabalik para lamang usigin ang iyong konsensya. Siya nga pala, tawagin mo na lamang ako bilang Rob. May asawa na ako, si Nadia. Aaminin ko sa inyo na hindi naging maganda at mabuting asawa ako noon. Babaero ako, mabisyo at tamad. Dati kasi ang asawa ko lamang ang nagtatrabaho noon habang ako naman ay nasa bahay lang. Paminsan-minsan ay tumutulong ako sa kanya sa pamamagitan ng online selling. Dahil naman sa sinasabi nilang artistahin looks ko, ay marami ang nagmamine sa mga binibenta ko. Katunayan pa nga, Papa Dudut, ay nag-viral na rin ako noon nang mag-trending ang isang live stream ko kung saan ay nagbebenta ako ng shorts at shirts for men kung saan ay nakasuot lamang ako ng trunks. Naging mabenta talaga ang online selling namin, Papa Dudut, pero dahil sa tamad ako noon, hindi yun naging regular at madalas talaga ay nakahilata lamang ako sa bahay. Kaya laging sakit ng ulo ako ng aking misis. Samantala sa pag-online selling ay nakilala ko si Jareen. Regular customer ko siya. Sa totoo lang ay nagtataka ako noon kung bakit siya bili ng bili sa online shop namin. Puro mga panlalaking items lang kasi ang tinitinda namin ni Nadia. Minsan ay natutokso akong tanungin kay Jareen kung ano nga bang ginagawa niya sa mga binibili niyang shorts, shirts at men's underwear sa shop namin. Pero naisip ko na huwag na lang ding itanong. Kahit na ano pang gawin ni Jareen sa mga binibili niya sa amin ay wala na kaming pakialam. Ang mahalaga na lamang ay kumikita kami sa kanya. Hanggang sa isang araw ay nagulat na lamang ako nang tawagan ako ni Jareen. Nalaman niya ang cellphone number ko dahil nakaregister ito sa e-wallet na ibinigay ko sa kanya kung saan siya nagbayad ng transaction niya sa amin. Nagsimula sa kumustahan hanggang sa umabot sa kwentuhan at tawanan. Madaldal kasi si Jareen pero sobrang nag-enjoy akong kausap siya dahil hindi siya nauubusan ng interesanteng topics na pwede naming pag-usapan. Hanggang sa hindi ko na noon namamalayan na humahaba na pala ang kwentuhan namin. At yun ang simula ng lahat, Papa Dudut. Hindi nagtagal ay napagpasyahan naming dalawa na magkita ng hindi alam ni Nadia. Natatandaan ko noon kapag tinatanong ako ng aking asawa kapag nahuhuli niya akong umaalis. Palagi kong sinasabi sa kanya na bibisita lamang ako sa mga kaibigan at mga kamag-anak ko. At dahil sa madalas ko namang ginagawa yon ay hindi naman siya nagsususpetsa sa akin. Yon ang alam ko. Dahil ang hindi ko alam ay nag-oobserba na pala siya sa akin. Kapag wala ako sa bahay ay palagi nagte-text at tumatawag sa akin si Nadia para tanungin kung nasaan ako. Nung una ay panay ang pagsisinungaling ko sa kanya pero nagsawa din ako kinalaunan sa pangungulit niya. Kaya kapag umalis ako sa bahay ay pinapatay ko yung SIM card sa cellphone ko para hindi na niya ako matawagan pa. Samantala, nagsimula sa simpleng date ang ginagawa namin noon ni Jareen. Kwentuhan tapos pumupunta kami sa kung saan-saang lugar para mamasyal. Ewan ko ba pero masaya ako sa tuwing kasama ko siya. Na hindi ko noon naramdaman sa aking asawa. Tapos ay nagkakasundo kami kasi halos pareho kami na mga hilig. Sa madaling sabi ay nag-click kami sa isa't isa. Hanggang sa hindi namin namamalayan na unti-unti na palang nahuhulog ang mga loob namin para sa isa't isa. Oo, Papa Dudut, sa madalas naming pagsasama ni Jareen, natutunan naming mahalin ang isa't isa at iyon na ang simula ng pagtataksil ko sa aking asawa dahil nagkaroon na kami ng secret relationship ni Jareen. Natatandaan ko noong unang beses kami mag-check-in sa hotel. Hindi ko makakalimutan yon kasi yun na siguro ang pinaka-exciting na naranasan kong pakikipagsiping. Ibang klaseng magromansa si Jareen at halos mabaliw ako sa sobrang sarap. Kaya maraming beses pang nangyari yon sa amin.
Dahil dito ay naikumpara ko na si Nadia kay Joreen. Kapag si Nadia kasi ang kasama ko at kasiping ay hindi ako masaya kasi napaka-traditional niya. Pero itong si Joreen ay very experimental kaya mas may spice ang aming romansahan. Hindi ko tuloy sinasadya na manlamig na sa asawa ko dahil ang hinahanap ko kay Nadia, kay Joreen ko nakita. Samantala ay sinikap namin ni Joreen na isekreto ang aming relasyon, lalo na kay Nadia. Hindi kami nagte-text o nagtatawagan kapag nasa bahay si Nadia. Tinaong kong wala siya saka ako nakikipag-communicate sa kanya. Para hindi magsuspetsa pa noon si Nadia ay gumawa pa ako ng dummy account sa Facebook at doon kami nag-communicate ni Joreen. Pero papadudot wala talagang lihim ang hindi nabubunyag dahil isang araw nakalimutan kong i-log out ang dummy account ko sa Messenger. Kaya nagkaroon ng pagkakataon si Nadia na inspeksyonin ang aking cellphone nang hindi ko alam. Dahil doon ay nakita at nabasa ni Nadia ang lahat ng conversation namin ni Joreen. Kaya agad niya akong kinumpronta noon na nauwi sa sagutan at sakitan. Batugan ka na nga at walang maitulong sa pamilya natin tapos ang lakas pa ng loob mong mambabae. Ang kapal naman ang mukha mo, Rob. Naibulalas ni Nadia sa akin kasunod ng mga panlalait niya sa buong pagkatao ko. Paano hindi ako mangangabit Hindi mo naman maibigay sa akin ang mga hinihingi ko. Balik ko naman sa kanya. Wala kang kwentang kasiping. At saka tingnan mo naman ang sarili mo, Nadia, losyang ka na. Sinong matinong lalaki ang gaganahan sa itsura mong yan? Ang wika ko na may halong pangiinsulto. Isang malakas sa sampal naman ang aking natanggap mula sa kanya. Ang lakas ng loob mong magdemand sa akin? Bakit naging mabuti ka bang asawa sa akin? Gumagawa ka ba ng paraan para umasenso ang buhay natin? Naging responsable ka ba sa mga obligasyon mo sa pamilyang ito? Hindi, Rob. Imbes na tulungan mo ako, naging pabigat ka lang sa akin. Aniya. Nasakta naman ako sa kanyang sinabi. Kung ganyan ka pala sa pananaw mo sa akin ay maghiwalay na lang tayo. Matagal na rin kasi ako nagsasawa sa iyo. Balik ko naman sa kanya. Nakita kong umiyak noon sa galit si Nadia pero hindi na siya nangahas na saktan ako at pagsalitaan ng hindi maganda. Nag-walkout na lamang siya patungo sa kwarto at doon ay nag-impake. Hindi ko siya pinigilan noon, Papa Dudut. I was arrogant that time. Inisip ko noon na kaya kong mabuhay nang wala siya. Kaya noong umalis siya sa bahay nang hindi nagpapaalam sa akin ay natuwa pa ako. Yun ang naging pagkakamali ko. Dahil sa wala akong trabaho noon ay nahirapan akong mabuhay ng mag-isa. That time ay umaasa ako sa aking mga kapatid at mga magulang. Nagpatuloy ang relasyon namin ni Joreen pero makalipas ang halos isang buwan ay nagsimula na ang gap sa amin dahil sa financial problems na kinakaharap namin. Hanggang sa nauwi rin sa breakup ang lahat dahil nagpatuloy ako sa pagiging batugan at palaasa. Nang mga panahon yun ay pinutol na ni Joreen ang aming komunikasyon pagkatapos niyang makipaghiwalay sa akin. Sinubukan ko pa siyang suyuin at kumbinsihin na magbabago pero buo na noon ang kanyang desisyon na hiwalayan ako. Until na-discover ko na lamang isang araw na may iba na pala siyang pinalit sa akin. Isang lalaking mas matipuno at mas may pera kesa sa akin. Papadudot labis ako nasaktan noon sa ginawang pangiiwan sa akin ni Joreen. Pero hindi ko siya sinisisi noon dahil aminado ako na ako rin naman ang may kasalanan kaya niya ako iniwanan. Kaya nagpasya na lamang ako mag-move on at magpatuloy sa buhay. Umasa pa rin ako noon sa aking mga kapatid at magulang pero papadudot dumating din ang pagkakataon na nagsawa silang suportahan ako dahil sa pagiging tamad at palaas ako. Kaya naiwan akong mag-isa, devastated at walang kapag-apagasang bumangon at magbagong buhay. Dahil doon ay napariwara ako. At para makasurvive ay nagpasya akong magbenta na ng aking katawan. Nagkaroon ako ng alter account sa Twitter at Telegram. Naging adult content creator ako sa pag-aakalang maahon nito ang buhay ko sa hirap. Pero papadudot mukhang pinaglaruan ako noon ng tadhana dahil kahit na may itsura at maganda ang katawan,
Hindi ako naging patok bilang adult content creator. Kaya no choice ako kundi ang tumigil na lamang. Ngunit nagpatuloy ang pagbagsak ko. Nabaon ako sa utang. Nalulong ako sa bisyo tulad ng alak at sugal hanggang sa nakita ko na lamang ang sarili ko na suicidal at wala ng pag-asa sa buhay. Hindi nagtagal ay dumating na ako sa punto na naisip ko na lamang na magbigti isang gabi. Gamit ang lubid na sinabit ko sa kisame. Desidido na akong tapusin noon ang aking buhay. Natatandaan ko March 7 noon, gabing yon. At na-imagine ko na ang magiging itsura ko noon sa loob ng kabaong at ng itsura ng lapid ako. March 7 ay magtatapos ang aking buhay. Pero nung nagbibigti na ako ay bigla na lamang akong natigilan nang makarinig ako ng mga yabag. Mula sa labas ng aking kwarto sa kusina. Narinig ko rin na tila may nagbukas ng gripo tapos ay pinatay din kaagad. Nataranta ako papadudot kasi ako lang ang mag-isa noon sa bahay at imposible na pasukin yon ng ibang tao kasi saradong-sarado noon ang buong bahay. Kaya itinigil ko ang aking tangkang pagpapakamatay at nagpasya akong lumabas ng aking kwarto para tignan kung ano nga ba ang nangyayari sa kusina. Pero papadudot wala akong nakitang tao bagamat kapansin-pansin na may basang bakas ng paa sa sahig. Dahil doon ay kinilabutan ako at napalabas ako ng bahay dahil sa labis na takot. Pero paglabas ko sa bahay ay wala akong kalam-alam na merong isang figura ang lumitaw at lumapit sa akin at agad na hinawakan ito ang aking balikat mula sa likuran. "Rob?" sabi ng boses ng isang babae. Nang aking lingunin yon ay nagulat ako na si Nadia pala yon. "Nadia naman, ginulat mo naman ako," naibulalas ko sa kanya. "Anong ginagawa mo dito sa labas ng bahay?" usisa niya sa akin. "Ano kasi?" Nag-aalinlangan akong ipagtapat kay Nadia ang aking nasaksihan sa loob ng bahay. Baka isipin lang niya na nababaliw na ako. Kaya sa halip na sagutin ko ang kanyang tanong ay inaya ko na lamang siyang pumasok sa loob. "Kumusta ka na, Rob?" nakangiting sabi ni Nadia sa akin. "Hindi ako okay. Sirang-sira na kasi ang buhay ko. Tingnan mo ang itsura ko, ang laki ng pinagbago ko, hindi ba? Oo, simula nung iwan mo ko naging patapon na ang buhay ko. Hindi na ako nakabangon sa mga problema ko. Sa totoo lang bala ko nang magpakamatay." Pag-amin ko pa sa kanya. Hindi naman kumibo si Nadia noon at sa halip ay nakita ko sa mukha niyang lungkot at pakikisimpatya sa akin. "Ano, masaya ka na bang nakikita kong bagsak at wala nang pag-asa?" sabi ko sa kanya habang naiiyak. "Nakarma na ako sa mga kasalanang ginawa ko sa iyo. Hindi ako masaya na makita kang ganyan, Rob. Dahil kahit na malaki ang kasalanang ginawa mo sa akin, ikaw pa rin ang asawa ko at mahal pa rin kita." Sagot naman ni Nadia sa akin. "Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka bumalik?" tanong ko sa kanya. "Bumalik ako para samahan ka at damayan. Hindi ko hinihingi sa iyo na mahalin mo ako ng pabalik. Ang gusto ko lang ay matulungan kitang makabangon sa problema mo." Sagot ulit ng asawa ko sa akin. "Hindi ko kailangan ng tulong mo." Pagmamatigas ko. Pero sa halip na magsalita ay niyakap lamang ako ni Nadia. Tumaas noon ang buong balahibo ko sa katawan dahil sa kakaibang lamig ng kanyang katawan. Pero hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng kaginhawahan sa kanyang mga yakap. Naiyak lamang ako noon habang inaalo niya ako at pinatatahan. Samantala nag-decide si Nadia na bumalik sa aming bahay. Muli kaming nagkasamang dalawa at ewan ko ba papadudot pero simula noong magkasama kami ay nakaramdam ako ng peace of mind. Kaya ginawa ko na rin po itong pagkakataon para bumangon at magbagong buhay. Sa ilang araw niyang pagstay sa aming bahay ay tinulungan ako ni Nadia na makapaghanap ng matinong trabaho. Tinuruan din niya ako kung paano maging reseller at kumausap sa mga potential suppliers ko. Naging reseller ako noon ng mga Himalayan salt lamps at iba pang mga produkto. Natuwa naman ako dahil sa loob ng isang linggong pagbebenta ko
ng Himalayan salt lumps ay nakapagbayad ako ng mga utang. Tapos ay natanggap din ako noon sa trabaho ko bilang outbound call center agent. Masayang masaya ako noon kasi sa loob ng maiksing panahon ay nakabangon ako mula sa pagkakalugmok. Bumalik ang pag-asa sa akin at natuto na akong pahalagahan ang mga oportunidad na dumarating sa akin. At dahil yon, kay Nadia. Isang araw, April 1, muli kong kinausap si Nadia at doon ay humingi na ako ng tawad sa mga kasalanang nagawa ko sa kanya. Natuwa naman ako kasi madali niya akong pinatawad. Kaya ginawa ko na ng opportunity yon para magpasalamat sa kanya at inalok ko na siyang makipagbalikan sa akin. Pumayag naman si Nadia at yun na ang simula ng panibagong yugto ng aming pagsasama. Pero papadudot wala akong kalam-alam na meron palang tinatagong sekreto si Nadia sa akin. Nasabi ko yon dahil simula noong magkabalikan kami ay nakakaramdam ako ng kakaiba sa kanya at sa buong bahay. Hindi ko noon ma-explain pero may mga nangyayaring weird sa paligid simula nang magsama ulit kami ng asawa ko. Nariyan ang madalas na paglamig ng simoy ng hangin sa loob ng bahay kahit na summertime noon. Kapag gabi ay nauna akong matulog kay Nadia. Tapos kapag naalimpungatan ako ay nagugulat na lamang ako at nakatingin siya sa akin. At tila ba binabantayan niya ako. Kaya nga kapag nakikita ko siyang ganoon ay inaaya ko siyang matulog sa tabi ko. Pero kapag tumatabi naman siya sa akin ay hindi ko maiwasang kilabutan. Ewan ko ba papadudot. Parang may something wrong noon sa asawa ko. Ganun pa man ay nanatiling masaya pa rin naman ang pagsasama namin at mas lalo kong minahal noon ang asawa ko. Pero isang gabi isang katotohanan ang sasambulat sa akin tungkol kay Nadia. Natatandaan ko mag-alas 8 ng gabi yon nang mapansin kong biglang nawala si Nadia. Nagtaka ako kasi kung umalis ng bahay ang asawa ko, malalaman ko kaagad. Pero sarado ang buong bahay at nagtaka ako kung saan nagpunta si Nadia at saan siya dumaan para makaalis ng bahay nang hindi ko nararamdaman. Hanggang sa biglang nagring ang cellphone ko. Hello? Sino to? Tanong ko sa caller. Rob ako to. Sagot sa akin ng boses at agad kong na-realize na si mama pala ang tumatawag. Bakit mo kayo tumatawag? Tanong ko sa aking ina. Alam mo na ba ang nangyari sa asawa mo? Usisa niya sa akin. Nagkabalikan na po kami ni Nadia simula noong April 1. Magkasama na po ulit kami. Masayang balita ko sa kanya. Anong sabi mo? Paano kayo magkakabalikan ni Nadia ng April 1 March 7 pa lang ay patay na ang asawa mo? Natigilan ako sa mga sinabing yun ni mama. Ulitin niyo po ang sinabi niyo? Patay na si Nadia? Noong March 7 pa lang? Mabilis na sumagot ang aking ina. Oo, patay na si Nadia. Kasasabi lang sa akin ng biyenan mo nung magkausap kami sa telepono. Nalunod daw si Nadia nang lumubog daw yung bangkang sinasakyan niya. Nang marinig ko yon ay bigla ko naalala yung mga kaganapan sa bahay noong March 7. Magbibigtis sana ako noon nang makarinig ako ng yabag sa kusina. Tapos narinig ko pa noon na nagbukas ang gripo at pagkaraan ng ilang segundo ay pinatay din ito. Ako lang ang mag-isa sa bahay ng gabing yon kaya agad akong buwaba para silipin kung pinasok ba ang bahay ko ng magnanakaw. Walang tao pero may nakita kong bakas ng basang paa sa sahig. Tapos nung gabi ding yon ay bumalik si Nadia at walang ibang dalang gamit kundi siya lang. Mama, imposible yan sinasabi ninyo. Buhay si Nadia. Bumalik siya rito sa bahay para tulungan ako makabangon sa buhay ko. Magkasama kami palagi. Buhay na buhay siya, ma. Insist ko sa kanya. Anak, alam kong hindi ka makapaniwala sa mga sinabi ko pero totoo ang lahat. Patay na si Nadia. Sorry anak pero kailangan mong tanggapin ang katotohanan. Ang sabi ni mama sa akin. Pero naputol ang aming pag-uusap nang biglang may magsalita sa aking likuran. Totoo ang sinasabi ng mama mo, Rob. Agad ako napalingon sa aking likuran at labis ako nagulat nang makita ko si Nadia na maputla at tila naaagnas na ang katawan. Basang-basa din ng tubig ang buong katawan niya. Nadia? Nadia? Napasigaw ako pagkakita sa kanya. Patay ka na?
Oo, patay na ako. Pero nagbalik ako para sa iyo, Rob. Mahinang wika ng multo ng asawa ko sa akin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko ng mga sandaling yon. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay pero para bang pinipigilan ang aking mga paa na gumalaw. Dahil naman sa sobrang takot ay naihina lamang ako sa aking salwal. Nanginginig na rin ang buong katawan ko dahil hindi ako makapaniwala noon na kaharap ko ang multo ng asawa ko. Kung patay ka na, anong plano mo sa akin? Kukunin mo ba ako? Papatayin mo ba ako sa sindak? Naiyak na ako noon sa labis na takot. Tapos ng misyon ko, Rob. Ito nang huling araw na makikita mo ako. Magpapaalam na ako sa iyo. Pupunta na ako sa dapat kong puntahan. Ang wika ni Nadia sa akin. Mamayang kaunti ay kitang-kita ng dalawang mata ko na unti-unting naglaho na si Nadia. Nang tuluyan na siyang mawala sa aking paningin ay napahagulhol na ako. Hindi dahil sa takot kundi dahil sa labis na pangungulila. Narealize ko na sa loob ng maraming araw ay inakala kong kasama ko talaga si Nadia pero guni-guni ko lang pala ang lahat. That time I refused to believe na talagang nagmulto ang asawa ko sa akin. Pilit kong isinisiksik sa utak ko na ang pagbabalik ni Nadia ay bunga lamang ng matinding depresyong naranasan ko noon sa buhay. Pero noong makausap ko ang aking kasambahay isang araw ay hinanap nila sa akin si Nadia. Nagtaka ko. Yun pala ay nagpakita rin pala sa kanila ang asawa ko. Doon pala ay naniwala na ako na talagang nagmulto sa akin ang asawa ko. Samantala nakumpirma ko rin na patay na si Nadia dahil nadalaw ko ang puntod niya. Wala akong ginawa noon kundi ang umiyak lamang at nagsabi ako sa kanya na nami-miss ko na siya. Sa totoo lang ay palagi ko nung ipinagdarasal sa Diyos na sana'y magbalik ulit si Nadia kahit multo na siya. Pero walang nagbalik. Kaya nagpasya na lamang akong tanggapin na lamang ang katotohanan. Sa ngayon ay naka-move on na ako sa mga nangyari pero nakatak pa rin sa isipan ko ang nangyaring ito sa buhay ko. Hindi ko kayo pipilitin na maniwala sa aking kwento pero totoong nangyari talaga ito sa akin. Na nagbalik ang aking asawang si Nadia para tulungan akong makabangon. Doon ko napatunayan na kahit napatay na siya, ay gumawa pa rin siya ng paraan para balikan ako. Mahal na mahal niya talaga ako, Papa Dudut. Papa Dudut, maraming salamat sa opportunity na mabasa mo ang kwento naming mag-asawa. Sana'y mapili mong i-upload sa iyong YouTube channel dahil alam naming maraming aral ang mapupulot dito. Muli, God bless po sa inyo, Papa Dudut, at sa mga bumubuo ng Papa Dudut YouTube channel. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.